So, dagdagan natin yung example problem natin sa may graphical method. So, sagutan natin tong example number 1 natin. Okay? Halimbawa, meron kang number na number 13. So, halimbawa, number 13 yung number mo um, sa may master list. So, number 13 ka, ibig sabihin plus 13 lahat yung nakikita mong mga dito, dimensions, no? So, i-drawing natin yung bago nating system. So, this will be your new system. Sige, ibahan na natin yung mga kulay nila. So, ito yung unang vector mo. 20 yan, yung 100 newtons, 20 dati yan. So, ibig sabihin yan, magiging 33 degrees. Itong si, 20 degrees. So, 33 degrees na to. And then, itong susunod naman is magiging 33 din lang. So, kung 33 degrees yan, 33 degrees din lang to. So, ganyan. And, next, ito naman, itong si 250, 30 degrees dati yung angle of inclination yan. So, magpa-plus 13 ako. So, 43 na ngayon. So, nandito siya. Approximately, ganyan siya, no? Okay, so, 43. So, napansin nyo, kung, okay, palakihin na lang siguro natin. Ayan. So, napansin nyo, bakit ganyan yung ginawa ko? Bakit mas mahaba si blue, si green mas mahaba kumpara kay yellow? Kasi nga, napansin niyo yung mga magnitudes natin dito, di ba dapat kapag gumamit ka ng graphical method kasi, dapat kung ano yung mas malaki or mas mataas yung magnitude, syempre, mas mahaba din yung vector. Kasi nga sabi ko nung first part, the length of the vector, as yung length niya is yung mismong magnitude niya, no? Tells us the magnitude of that vector. So, ito, from 100 newtons, magiging 113 ngayon to. 113 newtons. Ito naman, ito i-adjust natin tong green kasi dapat ito, kung ito ay 213, tama itong 200, magiging 213 ito. So, 213 newtons. Ito naman is magiging 263 newtons. So, yung mga angles natin, ito ay 43 degrees. Ito, 33 degrees. Ito is 33 degrees. So as you can see, itong si natin, 113 is almost na doble ito. Okay? Almost dinoble mo to para maging 213. So dapat ito malapit siya sa malapit siyang mag-double yung length niya. I-adjust pa natin. So ganyan. So ang gagawin ko, ipag-connect natin itong mga to. So unahin natin itong unang vector. Sunod natin ito. Yan. And then, isunod natin itong nandito. Yan. So, ilagay natin siya dito. So, nakita nyo, nag-overlap yan. Mag-overlap talaga yan. Okay. And then, the last one is your resultant. So, ganito po yung magiging itsura ng figure natin. So, paano natin ito masosolve? Paano natin masosolve yan? Okay. Sige. So, kagaya din siya nung dati, nung ginawa natin, palakihin ko lang to para mas makita nyo. Ayan. So, ganyan nakalaki para mahalata. So, gaya nung ginagawa natin, naglalagay tayo dito ng another vector, tama? Vector D.
So from saan ka ba nagsimula? 'Di ba dito sa point na 'to, dito ka sa point na 'to nagsimula, tama? So kung diyan ka nagsimula na point diyan sa may tail ng yellow, edi mula diyan, kaya napindot natin. Mula dito papunta dito, okay? Pwede na 'yan. Punta dito. This will be your vector D. Ito yung i-solve natin muna. So vector D. So, kunin natin si vector D pero hindi pa tayo given ng mga angles, no? So, sige. Ilagay natin yung mga angles natin. So, kung ito ay ito 30 degrees, 33 degrees ito. 33 degrees. Ano pa? Ito is 33 degrees din lang. Degrees. So, ang ibig sabihin yan, tama, 33 degrees ito. So, 33 degrees din yun kasi 33 yung nandito. Okay. So, ano pa? So, kunin natin tong angle na to. Ito. So, ano yung angle na yan ngayon? Yung angle na yan is, kapag ito is right angle, which is 90 degrees, so 33, i-minus mo sa 90, ito ay 67 degrees. Tama? So, ang gagawin ko, kunin ko lang muna itong si buong angle na nandito. Ito. Ayan. So, ano yung angle ngayon na yan? Yung angle po na yan is 67 plus 33. Tama? Or 90 degrees. So, 90 degrees po ito. So, ibig sabihin yan, this is a right angle, no? Right angle po yan. So, ang mangyayari dito, kunin natin itong si triangle na ito. Sundan nyo Ito, tapos yung black. Yan. So, kunin natin yung triangle na yan. So, i-isolate ko lang. So, ito yung triangle natin, no? Masyado atang malaki yung figure. Ayan. Ayan. So, ito yung triangle natin. Kunin natin yan. So, this is your first vector, yung yellow. Ano yung length niyan? Yung length po natin dito is 113. Dito naman, ang length natin dito is 213. And then, this is your vector D. And this is a right angle. So, after that, kunin po natin yung ating vector D. Since this is a right triangle, pwede tayong gumamit dito ng Pythagorean theorem, which is, yung vector D natin is equal to 113 squared plus 213 squared. So, vector D is equal to 241. Sige, i-solve natin solve natin. Square root of 213 squared plus 113 squared. 241.118. 241.118. Ang unit natin ay newtons. So, newtons po yung mga unit natin dyan. Siguro ang gawin ko na lang, i-store natin to kay A para maging sakto yung mga masosolve nating values mamaya, no? So, i-store ko siya kay A. So, lagyan natin to ng notation na naka-store yan kay A. And then after that, kunin ko itong angle na to. So, kunin natin tong angle na to. Tawagin ko siya as your angle theta. So, yung ating angle theta, alpha na lang tawag natin. So, angle alpha. Angle alpha. So, para makuha si angle alpha, gagamit ako ng tangent, no? TOA. So, tangent theta, tangent alpha is equal to the opposite side na 113
divided by the adjacent side na 213. So, 113 over 213. So, your angle alpha is now equal to shift tangent of 113 divided by 213 equal, okay, so we have 27.947. So, 27.947 degrees. So, ang gawin ko, i-store ko to kay B. Ayan. So, okay, store natin to kay B. Shift, store, B. And then, after that, edi, lagyan na natin ng ano to. So, ito pala, itong buong ito, yan, that is your angle alpha. And then, gamit tayo ng, another kulay mamaya para ano. So, since na-solve na natin si angle alpha, and this angle is 33 degrees, tama? So, kung 33 degrees yan, and ito, so, right triangle man to, right angle man to, so, ibig sabihin yan, ano yung angle nga rod na to? So, i-denote natin yan, yung angle po na yan as your angle beta. So, to solve angle beta is equal to 90 minus, okay, buong yan 90, i-minus natin si 33, i-minus natin si alpha. Minus alpha. So, 90 minus 33 degrees minus alpha na naka-store kay B na 27.947 degrees. So, your angle beta is equal to 90 minus 33 minus naka-store kay, saan natin i-store kanina yung naka-store kay B. Ayan, sa angle alpha natin naka-store kay B. So, this is equal to 29.053 degrees. So, tama, 053. So, store natin to kay C. Ayan, so store natin to kay C. Then, after that, ang kailangan ko kasi dito, since na-solve na natin si D, i-consider po natin itong triangle na to. Okay, consider natin itong triangle na to ha. Ito, ito, yan, yan. So, yan yung triangle na i-consider natin. Okay. Sorry, okay na yan, no? So, yan yung triangle na i-consider natin ngayon. And then, itong red, di ba? Ito yung resultant natin. Yan yung resultant. So, ito yung resultant. Itong side na to na mahaba, ayan, itong side na to na mahaba, yan yung blue. Ano yung blue? 263. So, this is equal to 263 newtons. Then, this one, ano naman ngayon ito? Ito yung vector D. Tama na na-solve natin. So, yung vector D natin na si 241.118. Ngayon, ang kailangan nating angle is this angle, no? So, yung angle ngayon na yan, tawagin ko yan as angle theta. So, angle theta. So, your angle theta, so, ito yung angle theta natin. So, para makuha si angle theta, kailangan mo lang na anong gagawin natin dito? Okay? So, siguro, isulat ko muna yung angle na ito. Baka makaligtaan nyo. Ano yung angle natin na to kanina? Yung angle na yan is si 43 degrees. Tama? Okay, so 43 degrees itong si yellow. Ayan, so 43 degrees. So, to solve your angle theta, kunin ko si buong 43 degrees, i-minus ko si beta. Tama po ba? 43 degrees, i-minus ko si beta. So, siya si theta ngayon. So, 43 minus
beta. So your angle theta is equal to 43 degrees minus angle theta. So your angle beta. So beta to beta. Yan. So our angle theta is 43 degrees minus beta na 29.053 degrees. So 43 minus yung beta natin naka-store kay C. Yan. So equal, we have 13.947. So ang gawin ko, i-store ko ulit to kay D. Ayan. And then, okay na. Magko-cosine law na tayo. So, using cosine law, we have a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cosine of the opposite angle. So, we have yung resultant natin is equal to square root of yung b. Ano yung b natin dyan? So, kahit si 263 na, okay lang. Plus yung C natin is 241.118 squared minus 2 times 263 times 241.118. Okay, and then cosine, no? So cosine, yung angle natin na theta is 13.947 degrees. So calculate this one. We have square root of, ayan, so 263 squared plus 241.118, yan ay naka-store kay A. Store A. Then squared minus 2 times 263 times yung naka-store kay A. Then cosine of 13.947, naka-store yan kay D. Okay. So press equal, ang makukuha nating sagot is 64.943. 64.943 newtons. So, ganyan. Yan yung sagot. Try nyo ngayong kunin yung resultant niya by using component. Itong ginawa nating example. Parehas din lang yung lalabas dito na sagot. And guys, kapag nakuha nyo po yung resultant and direction of that resultant using component method, di ba? Ang makukuha nyo dito kay Rx is positive. Positive yan. Si Ry naman ay positive. So Rx, since positive, papunta yan sa kanan or papunta sa east, no? Etong si Ry, positive, papunta yan sa north. So, makikita mo na tama itong resultant, itong orientation ng resultant mo kasi nandito siya sa may first quadrant. Yung first quadrant natin, di ba ano yan? Positive, positive yan. So, this is, ito yung kanyang y component, ito yung kanyang x component. So, dapat ganyan.